So, welcome po sa Kalpo TV. So, ang ating video sa ngayon, mga kalakay, ay kung sino si Kalpo. Ano ang aking real name? So, makikilala nyo ako ngayon, mga kalakay. At paano ako nagsimula sa pagbibusiness ng fried chicken. Sa video ito, mga kalakay, ipapaliwanag natin kung paano nga kami nagsimula sa business na fried chicken. Pero bago ang lahat, kung bago ka sa aking channel, don't forget to subscribe at hit the notification bell para ma-update ka sa mga susunod pang mga video namin. Thanks nga pala sa lahat ng mga nag-subscribe at sa lahat ng aming mga natutulungan na mga kababayan natin na gustong magsimula sa business na fried chicken. Ay tutok lang po kayo sa aming Kalpo TV at lahat ng aming mga kaalaman tungkol sa pagninegosyo ng fried chicken ay amin pong isi-share sa inyo sa aming channel. Ang totoong pangalan ni Kalpo ay Edgar Gakutan. So ako po ay isang Gakutan. Alam niyo po, ang apelidong Gakutan sa buong Pilipinas, sa buong mundo ay halos 1 milyon ang botante, ayon po sa aking research. At meron po kaming active na clan, ang Gakutan clan. Kaya shout out sa lahat ng mga Gakutan dyan. Kung lahat ng Gakutan ay mag-subscribe sa akin, siguro ay naka 1 million subscriber na si Kalpo TV. Alright. So si Kalpo TV o si Kalpo ay 45 years old na. So talagang lakay na nga at nakakalbo ng aking ulo. Yan. At ako ay married, may 3 anak at malalaki na ang aking mga anak. At, mga binata at mga dalaga na sila. So ako ay GI. Alam niyo po yung GI? Genuine Ilocano. Ang nanay ko ay Ilocana at ang tatay ko ay Ilocano. Kaya genuine Ilocano po ako. Kaya kung napapansin ninyo, mahina ako sa Tagalog. Kung minsan nagkakamali ako sa mga pagbigkas, sa grammar ng aking Tagalog. Ewan ko ba kung bakit. Talagang mahina ako. So pagpasensyahan nyo na po, mga kalakay. Ang importante ay naiintindihan ng aking sinasabi. Di po ba? So saan ba galing ang Kalpo? Bakit ang aking channel ay tinawag kong Kalpo TV? Alam nyo po, ang Kalpo po ay palayaw ng aking yumaong father na si the late Eduardo Gakutan. Yan ang aking tatay. At yan ang palayaw niya noong siya ay nabubuhay pa. Kung tawagin nila ay Pro Kalpo. So Kalpo siya. Pero no natatandaan ko noong bata ko ay pati ako tinatawag nilang Kalpo sapagkat yung tatay ko ay Kalpo, pati na rin yung anak tinawag na nilang Kalpo. Kaya Kalpo nga, pwede akong tawagin Kalpo. At tungkol naman sa aking pagsusombrero ng sombrero, ito talaga ay ginagamit sa bukid. Kapag yung mga magsasaka pupunta sa bukid, ganito yung gamit nilang sombrero. Alam niyo po ay nung bata pa ako ay lagi akong nasa bukid.
Dahil ang lolo ko, ang parents ng aking tatay ay magsasaka, pati yung parents ng aking nanay ay magsasaka. So mga pamilya namin ay magsasaka noon. Pero yung tatay ko kasi bus conductor siya. Bus conductor ng Philippine Rabbit Bus Line. Nasa ngayon ay wala na yung kumpanyang yon, siguro ay iba na ang pangalan. At nung bata ako hanggang sa nagbinata ako ay kasama kong aking lolo. Lagi kami sa taltalon, sa bukid. So yung mga trabaho sa bukid ay pinagdaanan ko yan hanggang sa ako ay nagbinata. Pero nung namatay na yung lolo ko, doon ko na sa lolo ko na mana yung susot ng sombrerong ganito. Nung namatay yung lolo ko ay naibenta na yung mga lupa na sinasaka. Kaya hindi na ako nakapagpatuloy sa pagsasaka. Hindi ako ay nag-aral ng pagiging seaman sa Manila. Pero wala akong swerte. Kahit graduate ako ng pagka-seaman, marine engineer, ay hindi naman ako nakasakay. Pagkos ay nakapag-abroad din ako sa Saudi, salesman. Yun ang naging work experience ko. So si Kalpo ay may mga hobbies. Ito yung hobbies ko, nag-gym, workout ako mga 2 to 3 times a week. Yan, para naman siyempre medyo tumatanda na tayo, kaya nga nagiging lakay na si Kalpo lakay Kalpo. Kaya kung hindi tayo mag-workout, hindi tayo mag-exercise ay mahirap yung high blood, kasi lahi namin ang high blood. Yung tatay ko ay namatay sa high blood, 44 years old. Kaya sabi ko, ayoko nang magaya sa tatay ko na maagang namatay. Kaya pinagpursigihan ko na mag-workout, mag-exercise at least 2 to 3 times a week. Nagbabiking din ako. Nagbabike ako ng 2 to 3 times din a week. At least 30 minutes yung pagbabike ko. At mahilig din ako minsan sa larong chess. Yan. Minsan. Once a year. Yung playing guitar, yan. Mahilig ako dyan sa playing guitar. Kasi nung binata ko ay former band member ako. Ang hawak ko ay bass guitar. Yan. At kumakanta din ako. Mostly yung mga kanta ni Freddy Aguilar. So, kahit anong kanta ni Freddy Aguilar, halos kaya kong kantahin. Oh, parang may naririnig akong sample nga Oo. Sige, sa susunod, sasampulan ko kayo. At mahilig din akong manood ng movies, watching movies. At ang hilig kong panuorin ay yung mga Hollywood pictures. Hindi ako kasi mahilig manood ng mga Tagalog Mga Hollywood pictures tulad ng TriStar Production, 20th Century Fox, Universal Pictures, ganyan, Disney Pictures, Stage 6 Pictures, Golden Lion, yung mga magagaling na mga Hollywood producers. Yan. At mahilig din akong mag-bird hunting, yung air gun. Dati ay may air gun ako pero nasira na. 2 na yung nasirang air gun ko. Sa ngayon ay hindi pa ako nakabili ng bago. Pag nakabili ako, siguro ay magbablog din ako ng bird hunting. Dog lover din ako. Kaya meron kaming mga aso. Kaya karaniwan yung aking mga vlog ay may mga maingay na aso. Yan, 6 kasi yung aso namin 2 Shih Tzu, tsaka 4 na
malalaki. Yan, taga-ubos ng mga chicken. Yung mga aso namin. So, mahilig din akong mag-drawing. Alam niyo, noong ako elementary hanggang sa high school, ako yung Artist of the Year. At may mga medalya ako noon tungkol sa pag-draw. Kaya namana ng aking mga anak. So yung tatlong mga anak ko ay lahat sila magagaling sa drawing. At mula nung elementary sila hanggang sa high school ay sila yung pambato ng mga school nila kapag may mga school activities, pinanlalaban nila sa mga drawing at nagiging champion pa sila. Kaya yung mga anak ko ang nagmana. Gaya din ng aking asawa na magaling din sa drawing, kaya namana lahat nila yung mga skills namin sa pag-draw. Ang pinakamagaling yung anak kong babae, talagang pinakamagaling yun. Hindi ko kaya yung kaya niyang i-drawing. Nag-aral nung anak kong babae ng architect, pero hindi pa niya naituloy dahil nagkasakit siya. Undergraduate yung anak ko. So favorite food, yan, si Kalpo ay mahilig sa kilawin. Lahat ng kilawin. Kilawing kambing, kilawing baka, kilawing kalabaw, yan, pork dinakdakan, yan mga hilig ko. Papaitan, yan, sinigang na bango, sinigang na malaga, yan mga paborito ko eh. At dinengdeng, yan, kasi Ilocano tayo eh. Pakbet, yan. At isa pa na pinaka-paborito ko pagka umuwi ako ng Pangasinan, kasi taga Pangasinan yung misis ko eh, yung fresh talaba, yan. Kahit isang sako kaya kong ubusin yung fresh talaba na yan. At mahilig din ako sa anghang. So kahit ilaban nyo ako sa kainan ng sili, siguro kaya ko din na makilaban dyan. Kaya si Boy Tapang, kaya kong labanan yan sa sili. Kaya nga laging sumasakit yung tiyan ko dahil sa kakain ng sili. Yan, punta tayo sa educational attainment. Yan. So yung nga, marine engineering yung aking natapos. Graduate ako dyan 1993 sa Philippine Merchant Marine School. Pero sa kasamang palad ay hindi ko man lang na i-apply. So mahirap kasi mag-apply noon eh, nung time na nag-a-apply ako. Kaya nung imbis na seaman, naging salesman si Kalpo. Mga unang mga work experience ko sa Manila, nung bagong graduate ako, naging service crew ako ng fast food, kitchen crew ng isang restaurant, naging salesman, sales clerk, salesperson sa mga SM Mall, ganyan, Isitan, Ever Department Store, Sogo Appliance, Home. At last na naging trabaho ko sa Manila nung bago akong nag-abroad ay usher porter sa SM Cinema, Santa Mesa. At nung nag-abroad na ako, salesman pa din sa Alcobar, KSA. 3 years na naging salesman ako doon. So, ngayon punta naman tayo kung paano nagsimula si Kalpo sa pagninegosyo ng fried chicken. So, ito yung interesting na mga kalakay. So, paano nga ba kami nagsimula? So nung galing ako ng Saudi, 2 years ago doon, umuwi ako para magpakasal sa aking asawa.
2001. Yan. 2000 na nag-asawa kami. Bumalik pa din ako sa Saudi noon. 1 year pa ako doon bago ako tuluyang nagpurkod ng 2001. So 2001 to 2003 dahil wala naman akong naipundar noon sa pag-abroad ko. Alam nyo kung ano yung naipundar ko sa pag-abroad ko ng 3 years sa Saudi Arabia. Isang 21 inches na Sony TV, isang VHS player. Yan, uso pa noon kasi yung VHS player eh. Yun lang ang alam kong naipundar ko, wala na. Wala na talaga. Yan, nung umuwi ako ay zero. So nag-tricycle driver ako noon kasi may isa na akong anak noon. At nag-construction ako, labor, yan. Naging house painter. Yan, lahat siguro ng klase ng trabaho noon ay pinasukan ko para may pangbuhay ako sa mga pamilya ko. Naging pahinanti ako ng junk shop. Yan, nasubukan ko yung nagbuhat-buhat ng mga bakal, yung mga sako-sakong mga bote. Kapag binuhat mong ganyan, no, sa yung sako-sakong bote, mayroon pang malalaglag na laman ng bote, kaya yung baho talagang napupunsa sa damit mo. So pag uwi ko noon nung sa bahay, si Mrs. nagrereklamo, ba't ang baho-baho mo? Si junk shop nga yung napasukan ko eh. Kasi wala talaga eh, mahirap ang buhay. Kailangan magsikap din, talagang hanapin yung kung saan tayo kikita, ganyan. So noon nag-ahinti pa ako ng lupa, ganyan. Doon, yung sa pag-ahinti ko ng lupa, doon ako medyo sinuwerte. Yan, nakapagpatayo ako ng sarili naming bahay, yung wrap na bahay lang. Kaya nakapagsimula kami ng misis ko noon na ang tawag doon, yung magsosolo ba dahil mag-asawa na kayo eh. So nakapagsolo na kami noon, nakapagpatayo kami ng bahay dito rin sa lote ng aming angkan. So may namana akong lote dito sa aking angkan. And ito yung pinagpatayuan namin ng bahay. So hanggang 2003 yun, mga 2004 ayan na, medyo nakabili ako ng hindi naman nakabili, nakakuha ako ng hulugan na motor, yan, single. At nagsimula akong magtinda-tinda, mag-grooving, ganyan, mga barangay ng sari-sari, may ice cream, kung minsan may tinapa, kung minsan titinda ko ng puto, kutsinta, ganyan. Madaling araw pa lang, gumigising na ako noon, mga alas 3 ganyan, para kumuha ng ititinda kong kutsinta. Nasubukan ko pang magtinda ng pandesal. Yan, nag-rurubing ako, barangay. Hanggang sa may nakita akong fried chicken na nagtitinda ng fried chicken. Yan, sinubukan kong inangkat yung fried chicken. At isa yon sa aking ibininta. Yan, mga 2004 yun.